Shear line kumapal na sa Southern Luzon at umiiral sa pagitan ng Southern Luzon at Eastern Visayas. At asahan ng magkakaroon ng mga mass saturation ng mga pag-ulap at mga ilang drizzle light rain showers sa Northeastern Luzon hanggang Eastern Visayas. Pero nalalabi ng kalduran ng bansa, mananatiling fair weather alinsangan pero overcast pa rin ang mas iiral sa kanluran. Alaibal ng solar flare mukhang magsisimula o mapapaaga ngayong araw sa susunod na 2 araw. So mukhang sa araw ng mga puso makakaranas ng solar activity. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Lunes, February 12, 2024. Ang oras nating voice from umaga ay alas 10:02 na ng umaga. Dahil sa umiiral na, since kahapon, nagsimula na po ang pag-iral muli ng huling malakas na bugso ng amihan ngayong week. So, i-enjoy na po natin at asahan natin na medyo mas gloomy ngayon ang maiiral lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Siyempre, damay din ng ilang panig ng kalagitnaan ng buong bansa, especially sa Northern Luzon, NCR, kabilang na ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Pero mga typical of light rain showers ang mas madalas nabubungad, except na lamang sa Mindanao na may mga mataas pa rin na forecast na isolated showers. Sa ating current conditions of forecast pa rin, gloomy, klaro at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. At makikita natin sa live CCTV snapshots ang medyo gloomy pa rin ang iral, pero magiging partly cloudy ang magiging maghapon. Base na rin sa ating current conditions. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kaninang madaling araw at 3:54 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan at 32.5 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:58 PM na ibig sabihin lamang ay medyo mababa ang ating heat index kahapon at 36.8 degrees Celsius lamang dahil sa masyado tayong overcast kahapon at mas maulap ang nararanasan. At ngayong araw ay ganun pa rin, stationary almost ang ating mararanasan. Kung titingnan naman natin sa heat index ni Pag-asa sa iba't ibang weather stations, ganon din sa kanila na halos wala pa rin umaabot man lang ng danger level na natiling extreme caution lamang. So halos katanggap-tanggap pa rin ang init pandaman natin since mga nakaraang linggo. Pero kung titingnan naman natin sa ating page streams in past 24 hours, ay makikitang nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula na may pinakamataas na temperatura at 35 degrees Celsius na alinsangan pa rin sa kanila. At asahan pa rin yan ngayong araw mga folks ha. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay mas bumaba muli ang temperatura sa kanila na napakamaginaw na nito na nasa 12.8 degrees Celsius. So kung titingnan natin sa bahagi ng Benguet, inaasahan na natin nasa around 10 to 11 degrees Celsius po ang temperatura sa Benguet. Matik na yan mga folks. Pagdating naman sa inulan ng Kasiguran Aurora, na inulan sila ng at least 25 millimeters, na gaya na ating sinasabi kahapon, ang silangang bahagi ng Northeastern Luzon ang makakaranas pa rin ng mga ilang light at some moderate showers dahil overcast and gloomy nga po tayo. At dahil na medyo humina ang ating istalis at halos na wala pong istalis, yung shear line naman ang umiiral at yung bugso ng amihan, asahan natin ang mga light drizzle rain showers naman ang mas mararanasan sa silangang bahagi nga po ng bansa. May volcanic thermal status tayo kay Taal Volcano. So silipin natin yung status nito kung ano ang kanyang synopsis. Una sa kanyang MODIS na sa variable rated power lamang na 10 megawatts. So halos moderate siya o stationary. Sa mga nakaraang araw ay nanatiling medyo may magmatic intrusion siya sa pinakabunganga at makikita natin sa ating thermal satellite imagery na makikita ang aktibo yung mainit na temperatura sa pinakabungang ni Taal. So mga kabatang natin ay silip-silipin pa rin natin yung status ni Taal Volcano despite na normally lamang na nagbubuga ito ng SO2 emission. Pero kung titingnan natin sa synopsis mula kay PBOX, para ngayong araw walang naitalang volcanic earthquakes. And since February 8 na huli nating na-report ay wala pong latest
na SO2 emission itong si Taal Volcano na nasa 5,459 lamang ang huling record nila since February 8. So wala tayong magiging komento. Okay, sa ating outside humidity, halos moderate, halos pa rin tayo ha, na saturation ng water vapor sa paligid natin, pero bumababa ito ng 2% since last hour. At napakataas po yung ating atmospheric pressure, yung ating barometer na nasa 1,019 hectopascals po at steady ito since last hour. Well, matik na po yan dahil nga po sumiral natin na uli na malakas na huling bugso ng ating amihan. At since 9:44 AM kani-kanina, mabot pa nga ng 1,020 hectopascals muli ito. Napakataas na naman kaninang umaga. Sa ating high tide low tide status ay mukhang tumataas pa rin ulit agad ang level ng karagatan. So mukhang pwede tayong mangisda ngayon maging sa malapit sa pampang ng Manila Bay at may 3 hours and 7 minutes pa tayo o exact mamayang 1:20 PM para sa maximum peak ng taas ng high tide dyan sa Manila Bay. So kung gusto niyo malaman kung gaano ba aabutin ng taas ng ating high tide, nandito naman yan sa ating detalye, sa ating tides and tables. Makikita natin ang high tide mamaya ay at least maglalaro sa maximum of 0.2. Halos 0.2 meters. So yung taas ng level niya ay halos 1 meters po ang magiging taas. Halos. So medyo mataas na rin siya, although hindi masyadong 1 meter yung taas, 0.2 yung itataas niya, pero at least nagkakaroon siya ng rising dahil yung maximum high tide pa mga bandang gabi pa na aabot ng 1.5 meters ang taas. So mga around 0.2 meters po ang tataas, so hindi sobrang mataas yung level ng karagatan. So pwede po tayong mangisda dyan, lalo na yung maliliit nating mangingisda. Nasa moderate air quality din po tayo, yung ating air concentration. So mag-mask din po tayo, lalo sa mga sensitibong mga baga na nasa 54 point index o air quality concentration of 13.65 micrograms per cubic meter in particulate 2.5. So mag-mask na lamang po tayo. Sa almanac, sumikat ng haring araw kaninang 6:21 AM at inasalulubog ito mamayang 5:59 PM. At dahil lumilitaw na ang liwanag ng waxing crescent na 6% ng buwan, pwede na tayong magdagdag na magmo-moonrise kanina lamang 8:13 AM. At nasa elevation na po yung moon at 28 degrees. Pero since umaga ngayon sa atin, hindi natin masyado makikita yan. Mamayang hapon po yan natin makikita yung paglubog ng araw. Gaya kahapon na ipinost ko sa Facebook page, ang ganda ng kuha ko sa ating waxing crescent ng sinag ng buwan, di ba? Ganon, pwede na makita yan. Pero ngayong umaga, medyo hindi natin yan makikita muna. Pero sumikat ito kaninang 8:13 AM at inasang lulubog ito mamayang gabi at 8:28 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang bukas na po ito ng Martes, may chance daw tayo ng pag-ulan at 100% ha. Pero umulan man yan, typically light drizzle rain showers na naman ang mararanasan natin. Epekto pa rin ng amihan. At bukas, magiging partly cloudy daw ang maghapon natin at nasa 10% lang daw ang tsansa na uulanin dito sa NCR. Maaaring sa ibang lugar, probably magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Southern Mindanao. Matik na yan mga folks. Sa highest and lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro sa 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected na nasa 23 degrees Celsius. Sa Ulat Lindol, kaninang mga bandang alas 5 o 5:30 AM na may na-record ang aking seismometer kanina di sa Caloocan habang masarap ang ating pagtulog kaninang 5:30 AM. Nagkaroon ng pagyanig kanina sa bandang Gigmoto o northeast ng Gigmoto, Catanduanes. Ayun din yan sa data feed ni PBOX na magnitude 4.3. So, medyo hindi ko pa ito nasusukat, pero asahan na natin na sa magnitude 4.3 yan at depth of 25 km ang lalim. Nangyari yan kaninang 5:30 AM at since medyo intensity 2 siya, halos nag-intensity 2 siya, 1.5 to intensity 2, kaya na-detect ng aking seismometer dito sa Caloocan City yung pagyanig dito sa may Gigmoto, o northeast ng Gigmoto, Catanduanes. So, inasahan na mga naramdaman din nila ang pagyanig ng mga taga Karamuan, Catanduanes at ilang bahagi ng Bicol Region. At ngayon, kapapasok lamang
ngayong 10:03 AM na nagkaroon tayo ng magnitude 4.2 muli dyan sa may bandang northeast ng General Luna, Surigao del Norte. Dyan na naman sa bahagi pa rin ng Surigao area. So, lagi talagang niyayanig ang bahagi niya ng Surigao del Sur. Kung hindi man Surigao del Norte, ay dyan naman sa may Surigao del Sur. So, nasa magnitude 4.2 ito at 17 km yung lalim ng epicentral depth. So, ibig sabihin mula kaninang 12 AM, nakapagtala na tayo ng dalawang magnitude 4 o mahigit sa magnitude 4 na lindol mula kaninang 12 AM hanggang sa mga oras na ako'y nagre-report ngayon. So, posible pa madagdagan yan mamayang maghapon at hopefully walang madadagdagan na hihigit pa sa magnitude 4 na lindol. Pero kung titingnan natin sa ating historical earthquakes, kung nakakailang lindol na ba tayo ngayong month, mula noong unang araw ng February hanggang kasalukuyan. Ayan, kung titingnan natin, ang total na earthquake sa atin ngayon ay total of 463 earthquakes na po. So, medyo kakaunti pa, hindi gaya nung January, mas marami. Pero nakapagtala ng between magnitude 2.0 to 4 na 427 earthquakes. Magnitude 4 to 5 ay 28 earthquakes at magnitude 5 ay nasa 8 na lindol na po na between magnitude 5 to 6.0. So hopefully wag na sana madagdagan yan na mga malalasang lindol lalo na ng mga taga Surigao del Norte at Surigao del Sur dahil sa patuloy na pagyanig. Pero according naman sa ating international real-time world seismic monitoring, ay dito ay nasa magnitude 5.1 naman ang naitala. Diyan din sa same location sa may Mindanao na ating binanggit sa may General Luna, Surigao del Norte. Pero according sa international world seismic monitoring ay nakapagtala ng magnitude 5.1 na 17 km depth ang naitala dyan sa may bandang General Luna, Surigao del Norte. So kung i-compare sa recordings ni PBOX, mas mataas itong international recordings ng combination of USGS, AMSC at IRIS. At makikita natin na sa magnitude 5.1 ito. Di gaya kay PBOX na nasa magnitude 4.2 lamang ang kanilang pagtala. So malalaman natin, ipopost ko yan sa aking Facebook page maya-mayang konti, yung follow-up earthquake na ito. Kung magiging 4.2 lang din or kapareho sa international seismic monitoring na ating ginagamit na nasa magnitude 5.1. So mukhang mas malakas ang pagtala nila sa iba't ibang bahagi ng mundo ito. At makikita natin kung i-zoom natin, ayan sa may bandang General Luna rin ng Surigao del Norte. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin ng mga taga-Surigao dahil either magnitude 4 man yan o magnitude 5, ingat na lamang sa mga posibleng pagbitak at mga posibleng damage sa mga structure. Wala namang naitala na posibleng tsunami na magiging report dito despite na napakababaw ng pagyanig ng lindol. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang maputing kaulapan nito. Ito po yung daloy ng huling usbong ng hanging amihan. At dahil dyan ay nagkakaroon naman tayo ng epekto ng shear line sa pagitan nito ng Eastern Visayas o Southern Luzon. At yung portion na lamang ng Easterlies ay kapiranggot na lamang o kapiraso na lamang na portion. Pero nagkakaroon pa rin ng salubungan ng init at lamig. Kaya nagkakaroon pa rin tayo ng at least diffuse shear line. Medyo manipis kasi yung pamumuo ng shear line sa ngayon. Pero posibleng mas kumapal pa yan sa mga susunod na oras at sa susunod na 24 oras. At habang umiiral dyan, makakaasa tayo na yung malamig na simoy ng hangin na iiral ngayon sa buong bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. Yung malawakan na kaulapan na ito po yung daloy ng ating amihan o Northeast Monsoon na naman na magpapaginaw sa atin sa iba't ibang panig ng Northern Luzon, kabilang na po ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at bandang portion ng Northern Visayas area. So magpapatuloy yan this coming week at inaasang magtutuloy yan hanggang sa third week ng linggo. At doon pa lamang ito unti-unti na namang hihina at ito na yung pagsisimula ng unti-unting pamamaalam ng ating amihan season.
Samantala ay umiiral pa rin ito at lalo na magpapaulan po ng aasahan ng mga ilang mga drizzle lightning showers lalo na sa bahagi ng Batanes Group of Islands, buong bahagi ng Cordillera Administrative Region at ilang parte ng Cagayan Valley, Isabela at dyan sa may eastern portions ng Quezon mula sa Kasiguran Aurora, pababa na yan ng Atimunan Quezon and the rest ng Bicol region at portions ng northern part ng Visayas, dyan sa may eastern Visayas. Pero ang kanluran mananatili pa rin o dyan sa kanluran ng Northern Luzon, makakaranas pa rin kayo ng tuyo at mas maalinsangan despite na fair weather tayo dyan. Dahil kung titingnan natin sa infrared TRM, hindi kayo naaabutan ng kaulapan dyan dahil yung matataas na kabundukan na humaharang dyan ay nagpre-prevent ng mauulap na daloy dyan sa buong hilagang kanluran ng Luzon. Kitang-kita naman po, kaya makakaranas ng mas drier pa rin na panahon ang bahagi ng yan ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur, damay na ang La Union, ilang bahagi ng Benguet at Baguio City, dyan sa bandang Pangasinan at the rest ng Zambales at ilang portions sa Central Luzon sa may bahagi ng Tarlac. Kitang-kita naman po, hindi nasasakupan ng kaulapan, di gaya ng mga nasa Northeastern Luzon, maging ng Mabuyan Island ay mas nakakaranas ng mas maulap na himpapurin. So asahan ng medyo gloomy at mostly cloudy all the times at makakaranas ng mga ilang light drizzle rain showers. Siyempre, yung ilang kaulapan umaabot din sa bahagi ng Bulacan, Angeles, Pampanga area at Metro Manila area. Ayan, kikita natin. So yung area na lang dito talaga, nakakaranas sila talaga. Kaya very extreme po yung drought na nararanasan ngayon dyan ng mga taga Northwestern Luzon. So take note dyan. At sa buong bahagi ng Southern Luzon, magiging most of cloudy rin tayo, medyo gloomy rin tayo, at mababa lang din ang tsansa ng pag-ulan. Magkaroon man ng isolated rain showers, typically mga light rain showers ito. Dahil maging sa ating Himawari 8, wala tayong nakikitaan na makakapal na kaulapan. Puro daloy lamang ng ating amihan ang nakikita rito, kabilang na ang Mimaropa. So, ang bahagi ng Mimaropa, despite na hindi masyado nararanasan ang malakas na daloy ng amihan, mas fair weather po sila dyan at mas maaraw, kaya expected din na mataas na humid o hot humid at maalinsangan panahon. Lalo na ng mga taga Mindoro ha, take note pa rin yan dahil nakakaranas din kayo ng mataas na drought dyan. At the rest ng Visayas ay magiging fair weather din pero overcast and gloomy rin mararanasan ng buong Visayas region. Hindi na natin isa-isahin yan dahil kitang-kita naman sa satellite imagery na halos very gloomy lamang ang iiral. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light rain showers ang madalas. Kabilang na ang Northern Mindanao, Surigao del Norte, ilang areas ng Caraga area at bandang Davao de Oro at Davao Oriental area. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, typically sa bahagi ng Southern Mindanao ng Davao Region, Sorsogon at BARMM, lalo na sa hapon o sa gabi. Typically, mga ilang light and moderate showers ang kadalasan at wala naman tayong nakikitaan na potentially heavy rain showers sa ngayon ang umiiral dito sa bahagi ng Southern Mindanao. Magkaroon man posibleng sa hapon ito o sa gabi, lalo na sa isla ng Basilan at Hulu-Sulu at ilang portions ng Zamboanga del Sur, lalo na mamayang hapon o gabi o madaling araw. Magdalala lamang siguro o i-prepare ang pananggalang sa ulan, lalo na mamayang hapon, just in case na mga taga Zamboanga del Sur and the rest ng Southern Mindanao sa may Davao region, makakaranas ng mga isolated rain showers na may mga aasahang localized thunderstorms. Naglalaro kasi sa mga 44 to 56% ang chance daw na uulanin dyan sa buong Southern Mindanao. Dahil nga po, medyo may umiiral pa rin tayo na near equatorial trough. Ayan po, yung aking binilugan. Kaya yung surface trough dito ay nagpapang-abot sa ilang bahagi ng Southern Mindanao and the rest ng Zamboanga Peninsula. Siyempre, ang silangan ng Mindanao, makakaranas din sila ng medyo fair weather tayo dyan ha. Pero overcast and gloomy rin. So, asahan ang mga ilang isolated light rain showers nitong maghapon. So far, wala naman tayong in-expect na anumang tropical cyclone monitoring sa West Pacific. So wala naman. At since nag-normalize na po dahil sa epekto ng mga ilang araw na solar flares o yung radioactivity na nag-i-interrupt sa pagre-report ng mga weather monitoring o tropical cyclone monitoring. Nag-normalize na po siya mga folks. Mahalaking pahamak talaga ang solar radiation na nanggagaling sa coronal mass ejection ng araw since nung mga nakaraang araw pa. Well, pagdating naman sa usapang space weather,
parating na naman natin kung maapektuhan na naman ang mga GPS at weather satellites natin. At makikita natin ay mula ngayong araw mukhang mapapaaga yata yung arrival ng solar activity ha. Lalo na yung posibleng radio blackout of R1 o R2, minor to moderate na natiling 65% po ito. So inasa mga nitong bandang hapon po o ngayong tanghali makakaranas tayo ng geomagnetic activity. Posibleng aabot ng 4 hanggang 5.0 o G1 geomagnetic minor storm. So most likely ngayong araw magsisimula yan at mukhang tatagal yan ng 3 araw muli hanggang February 14 araw yan na mga puso. So medyo hindi maganda yan dahil makiki-Valentine's Day din ang haring araw na posibleng umabot ng at least G2 moderate daw. So depende yan sa magiging arrival ng solar wind natin. Dahil kung titingnan natin sa possible arrival of solar wind, ay nasa around o lalagpas ng 500 km. At kung titingnan natin, mga 500 to more than 550 km a second ang posibleng abutin ng solar wind na tatama sa atin sa Earth. Mukhang rekta itong tumama, ayan kasi nagkaroon ng pating coronal hole noong isang araw mula kay Haring Araw. Kung titingnan natin sa SOHO EIT 171, medyo nagkaroon ng solar wall o yung parang solar coronal hole, yung butas. Ayun, kung sisilipin ninyo, since kahapon nagkaroon ng bahagyang solar coronal hole. Yung AU3576, ayun po, nagbuga siya ng isang splat ng coronal mass ejection. Kaya nagkaroon tayo ng mataas na LASCO. Kung titingnan natin sa CO2 o CO3, mataas ang coordinates of 1 o'clock na solar wind o yung burst mula sa Haring Araw. Dahil dyan sa AU3576 ito, yung malawak na yan, yung malaking solar hole na yan, yung sunspots, ayan kung sisilipin natin, malawak siya, yung 3576, yung hole niya. Ang ating sunspot so far nasa 144, so medyo malaki-laki pa rin at expected ang posibleng pagtaas ng ating geomagnetic storm anumang oras. Yung geomagnetic activity, posibleng nga pong naglalaro sa KP4 to G1, KP5 index ngayong araw. So watch out for possible G1 radio activity o radio arrival na naman. Sa ngayon, yung ating solar X-ray flux o solar flare, medyo hindi pa nakakaramdam ngayong araw. Medyo mababa rin yung radioisotope na nag-arrive by solar photon flux. So tingnan natin itong maghapon kung maaaring mapapaaga ito. Yung TEC range, posibleng makakapekto. Sa ngayon, yung cycle sa may bandang West Pacific. Ayan, medyo damay ang Pilipinas. Yung coordinates ng TEC ay makakapekto sa halos buong Mid-Pacific ngayon, kabilang na ang West Pacific. Mataas din yung arrival sa ating magnetometer, kaya medyo mataas din yung impact bounds ng HND component. So expected makakapekto sa ating auroral activity, medyo tataas yan, ayan, na nakaapekto sa Northern Hemisphere sa may bandang Canada at Northeastern America region hanggang sa ilang bahagi ng Europe. So watch out sa auroral activity. Mag-extrapolated yan nitong ngayong araw. Magsisimula yan sa night time. At yung absorption, expected na naman na tataas yan mula sa Mid-Pacific. Sa ngayon, nasa around 14 to 15 MHz po yung degradation niya. So, ibig sabihin lamang yan, kapag nagkaroon ng degradation, magkakaroon na naman medyo slight na or minor na interruption sa pagre-reception ng mga radio frequencies o radio datas na nanggagaling sa ating mga satellites, GPS, or yung mga ilang gumagamit ng mga electrical equipments na ginagamitan ng radio transmission. Samantala, bukod sa wala naman tayong extended forecast for possible tropical cyclone development, pero yung forecast ng gamit ang ating spectral model, makikita natin na magtutuloy-tuloy ang daloy ng ating northeast monsoon hanggang this coming February 18 to 19, 2024. So, expected yan at tutuloy-tuloy yan hanggang February 19, expectively, o hanggang sa susunod na linggo na yan mga folks. At gaya nating sinasabi, by third week, dito na to unti-unting hihina na at unti-unting mamamaalam na sa atin as amihan season.
Sa ating wave height ay titingnan natin ay medyo bawal pa rin lumayaga at umaabot po ng 2.5 meters ang level ng alon dyan sa buong silangang bahagi ng bansa. Dahil nga po sa umiiral natin ang amihan, asahan na natin ang mataas na gale force winds at mataas din na alon na umaabot nga po ng mahigit sa 2 meters ang taas. So sa mga small sea crabs, medyo bawal po muna, delikado po, maging dyan sa may bahagi ng seaboards ng Batanes Group of Islands. Pero sa bahagi ng kanluran ng bansa, medyo kaya-kaya po, wag lang lalagpas ng at least 2 nautical miles, lalo na dyan sa bahagi ng Pangasinan at La Union area. So yung karagatan dyan, medyo kaya-kaya, wag lang lalagpas ng at least 2 nautical miles para hindi kayo abutan ng malakas na daloy ng matataas na alon. Pero totally sa silangan ng bansa, medyo restraint po muna talaga ang ating maliliit na mangingisda. Delikado pong pumalaot ngayon, lalo na dahil umaabot ng 2 meters ang taas ng alon. And the rest, wala tayong magiging komento muna sa forecast extension ng possible tropical cyclone development. Dahil nireport na natin mga ilang beses na wala tayong aasahan mabubuo ng bagyo this whole week po, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, February 12, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 12, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mas compact at mas detalyado na nasa isang webpage na lamang na makikita ninyo ang detalye mula sa mga epekto ng ating status ng weather conditions, lalo na mula sa nare-record ng aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.